When Typhoon Tino hit Cebu, the people of Talisay faced not only strong winds, but a test of resilience. This is the story of how one community stood up after the storm. Hello everyone, ako di ay si J-Marco Ipael ug kani ang akong dokumentaryo tungod sa environmental crisis. Kani ang pag-igo sa bagyong Tino diri sa Talisay City, Cebu. Ug makita na to mga grabe jud ay guba diri no sa atong matuod nga itaas gid ang tubig diri. Talisay, known for its beaches and hardworking residents, was among the areas affected when heavy rain and strong winds brought flooding, landslide, and damage to home. For many, Typhoon Tino was more than a natural disaster. It was a wake-up call about our environment. Sumala sa mga eksperto, ang bagyong Tino mas grabe tungod sa kalaykan sa mga tao. Tungod kini sa mga basura, kita na to nga daghan dito yung mga basura. Ug tungod sa kulang sa drainage, mga kanal na barana tungod sa basura ug pagputol sa mga kahoy dito sa kabukiran. Magandang ko, kulay si J-Marco Ipael. Unsa man kay sitwasyon niyo diri kung pag-bagyong Hagay? Kay dire, sura kay matao diri tanan mamungdahom na tong tubig. Nawa, nalapas dito diri no? Nakalagtid kanya dili ko biga. Sakas tubig di man tubig sa masunang sa kahinay. Ito yung dako sa tubo ko magitubo dito. Kali kaya ako, man na bili. Ang mga matao magamitan na kurok siya. Mamahipos. Amor to ang tanang salamat kayo. Daghan kayo gibanla sa baha sa sama kapila ka barangay, Lawaan, San Roque, ug Bisaog. So kani sa dire, unsa ni nga sitio diri kon? Loia. 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 Uba di kayo no, mga balay dire. Ug mao ni ang naapektuhan sa baha. ng briefing tungkol nga sa mga nangyari sa bagyong Tino. And nakuha na nakapunta kami sa ibang lugar, yung mga evacuation center na nasira. Ang talagang naging damage ay galing sa baha dito sa bagyong ito. Hindi masyado sa malakas na hangin. At nakita natin na yung mga dinagay dati na mga dike, mga protection ay hindi talaga kaya yung bigat, yung dami ng tubig na bumagsak. So what we did, siyempre kagaya ng dati, pumunta na lahat ng mga agencies. Of course, nauuna dyan is the DSWD, mag-provide ng relief goods para sa mga lalong-lalo na yung mga nasa evacuation center o yung mga na-dislocate, nasiraan ng bahay. Yun ang unang-una. So food and water. Typhoon Tino, tough categorized as a tropical depression, brought continuous rainfall that caused flash flood across Metro Cebu in November. Pag-asa record wind speed up to 55 km/h, but the rain caused more damage than the wind itself. Human ako makita dire sa naitabo dire sa Talisay City. Nasabtan yun ako nga grabe yung kay ka-fragile lang atong kalimutan. Ang mga kalamidad sama sa Typhoon Tino, nagpahinulong tingin nga kinaiyahan upang sa natong pagkatar sama sa paglabay sa basura, pagputol sa mga kahoy. Maura gyapon ang pagbaha sama kini ang kita nato. Grabe yung guba. Nay nang hangyo na ko nga luoy jud
daw kayo sila. Wala na gid sila matuyan. Ba kayo. Ipakita. But what inspired me most was the community spirit. Neighbors helping one another, youth groups doing cleanups, and local official planning rehabilitation efforts. Even the crisis, hope shine through. Anong balita sa radyo at TV? Ganun pa rin, kumakapasa din ang isip ko nang umalis na lang dito. We can all make a difference. Start small, dispose of waste properly, plant trees, and support local cleanup drives. Let's be part of the solution, not the problem. Because every storm teaches us something, and every recovery begins with us.